Tunay na pagsisisi, bawat tao ay nagkakamali sa isang punto ng kanilang buhay. Iyon ay isang katotohanan lamang. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na sila ay masama. Ibig sabihin lang ay tao sila. Ang mabubuting tao kung minsan ay gumagawa ng masasamang desisyon, ngunit sa kabutihang palad, hindi nila kailangang bayaran ang kanilang mga pagkakamali sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay natupad noong si Jesus ay namatay sa krus at binayaran ang halaga para sa ating mga kasalanan. Ngunit huwag kalimutan ang kahilingan ng Diyos para sa kapatawaran. Kapag may nagawa kang mali, kailangan mong puntahan ang taong iyon at itama ito. Isantabi mo ang iyong ego at pride at humingi ng tawad. Maging mapagpakumbaba para sabihin, "I'm sorry. Nagkamali ako. Patawarin mo ako." Sa James 16 pasado alas 5, sinabihan tayo, "Ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang kayo ay gumaling." Ang taimtim na panalangin ng isang taong matuwid ay may malaking kapangyarihan at nagbubunga ng magagandang resulta. Kung nasaktan mo ang isang tao o kumilos sa paraang hindi tulad ni Kristo, pumunta sa taong iyon at kausapin ito. Ipaalam sa kanila kung gaano ka nalulungkot na nasaktan mo sila at humingi ng tawad. Ang pagkukunwari na wala kang nagawang mali at ang pag-aarte na parang, "Okay, ang lahat ay hindi katulad ng paghingi ng tawad o pagwawasto." Ang pagwawalis nito sa ilalim ng carpet dahil ayaw mong maulit ang nakaraan ay mag-iiwan lamang sa iyo sa isang estado ng pagtanggi. Hindi ka maaaring sumulong ng may dalisay na puso kung hindi mo pinag-uusapan kung ano ang iyong nagawang mali at nagpapakita ng tunay na pagsisisi sa iyong mga aksyon. Ang sabi sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 23 hanggang 24. Kaya't kung ikaw ay naghahandog sa altar sa templo at bigla mong naalala na may isang taong may laban sa iyo, iwan mo ang iyong hain doon sa altar, humayo ka at makipagkasundo sa taong iyon. At pagkatapos ay halika at ihandog mo ang iyong hain sa Diyos. Ang unang hakbang patungo sa pagpapatawad ay ang aminin sa iyong sarili na nagkamali ka at pagmamay-ari mo ito. Kung alam mong nakagawa ka ng mali ngunit may labis na pagmamalaki upang aminin ito, hilingin sa Diyos na pumasok sa iyong puso at gawin kang tunay na pagsisisi at bigyan ka ng kababang loob at lakas para itama ito. Ang ikalawang hakbang ay pumunta sa taong iyon at humingi ng tawad. Kung walang pag-uusapan at pagkakaroon ng tunay na pagsisisi, palaging may hadlang at limit sa iyong relasyon. Ngunit ang mas masahol pa, mawawala ka dahil sinasabi ng Biblia sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 15. Ngunit kung ayaw mong magpatawad sa iba, hindi patatawarin ng iyong Ama ang iyong mga kasalanan. Huwag hayaan ang iyong pagmamataas na humadlang sa iyong landas ng kawalang hanggan dahil walang katumbas na nawawala sa langit ganap na wala. Manalangin para sa tunay na pagsisisi para sa iyong mga kasalanan,
at pagkatapos ay pumunta sa taong iyon at itama ito. Teksto: 2 Korinto Kapitulo 7 Versikulo 10, Roma Kapitulo 10 Versikulo 10, 1 Juan Kapitulo 3 Versikulo 20. 2 Kronika Kapitulo 7 Versikulo 14 mula sa pamamagitan ng Brenda Walsh Ministries. Pagpalain tayo ng Panginoon.